Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan nyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo mga tambay. Ito po naman, expected naman po natin ito. Ito pong kukomentuhan po natin. Dahil pinasabog na rin po ni Saldico na dawit at damay po ang anak, ito pong si Sandro Marcos, sa anomalya at aligasyon po at sa sinasabi po nating systematic na korupsyon sa ating bansa. Dawit na rin po sa napakalaking insertion si Sandro Marcos. Ito po ang pinasabog ni Saldico. Expected na po natin yan. Ang iniintay na nga lang po natin mga tambay, yung isa pa magkano kaya ang ibinayad nila umano sa ICC. Hindi po ba? Napakasarap po yan na i-reveal po yan ni Saldico. Ito po, pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. May bago na namang pasabog ang dating kongresistang si Zaldico. Sa pagkakataong ito, idinamay na rin niya ang Presidential Son at House Majority Leader na si Sandro Marcos. Nagsingit daw kasi ito ng pondo sa national budget noon pang taong 2023. Para sa iba pang detalye, live mula po sa Batasang Pambansa. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, gaano nga ba kalaki yung sinasabi ni Zaldico na insertions daw nitong si Congressman Sandro Marcos? Aabot nga raw sa 50.9 billion pesos ang budget insertions ni Ilocos Norte 1st District Representative at House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon nga yan sa dating kongresistang si Zaldico. Mula raw yan noon pang 2023 hanggang 2025 base sa mga dokumentong inilabas ni Ko online. Sa panibagong ang video statement ni Zaldico kaninang umaga, sinabi nitong hindi lang umano si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsingit sa national budget at kanina nga lang sinabi nga rin niya na hindi lang daw si Pangulong Bongbong Marcos yung nagsingit at sa kanyang aligasyon maging si Presidential Son Sandro Marcos may insertions daw mula 2023 hanggang 2025. Base nga mga nilabas ni Ko, higit 9.6 billion pesos umano ang budget insertion ni Sandro noong 2023. Lumobo raw ito ng higit 20 billion pesos pagsapit ng 2024 at hanggang ngayong taon mahigit 21 billion pesos na budget insertion pa raw ang anak ng Pangulo. Ilan sa mga nakalistang proyekto para nga sa insertions ay ang pagpapagawa ng mga flood control projects at mga kalsada mula Luzon hanggang Mindanao. Ang listahan ng mga ito, pinost pa ni Zaldico sa kanyang Facebook account. Wala pang tugon sa isyong ito si Congressman Sandro. At samantala, iginit na nga ni Zaldico na sumulat siya kay Pangulong Bongbong Marcos noong February 2025. Yan ay para ipaliwanag daw na ginagawa lang niya ang umano'y mga utos ng Pangulo tungkol sa 100 billion pesos insertion sa BICAM para sa 2025 budget. March 2025 daw nang makapulong ni Zaldico si Pangulong Marcos sa Aguado sa Malacanang na inayos daw ni Yusek Jojo Cadiz. Pero imbes daw na itanggi o linawin nga ni PBBM ang tungkol sa 100 billion pesos na insertion, pinagsabihan daw sila ni dating Speaker Martin Romualdez. Aligasyon pa nga ni Zaldico ay maging sa 2026 budget may 97 billion pesos na pinopose ang Pangulo sa President's Budget o National Expenditure Program para sa 2026. Pero matatanda ang Enero 2025 pa lang ay tinanggal na si Ko bilang chairman ng House Committee on Appropriations. Hulyo naman ang tuluyan na itong nag-abroad at hindi bumalik sa bansa. Narito ang pahayag ni Zaldico. Sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok. Ayan po mga tambay. At grabe Grabe po mga tao na ito. Talagang nasa dugo na po talaga nila. Ituloy po natin mga tambay. Pinutol po kasi ng media yung salita ni Saldico. Ito po, pakinggan po natin ulit. Idugtong po natin. Grabe, no?
Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Grabe. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Hindi lang po ang Grabe, no? Kasi may mga contractors na nag-down na sa kanya, nagbigay na. Tapos hindi pa kompleto yung inihingi insertion. Grabe, no? 50 plus. Kulang 51. Grabe, no? Grabe. 2023. Siyempre po yung 2023, kanila po yun yung national budget. Kasi po yung kalahati nung taon ng 2022. Ang nag-budget pa po no, si dating Pangulong Duterte, yung 2022 national budget. Hindi po ba? Kaya nga po yung pagpasok po talaga ng kanilang budgeting. Pero sa kabila nun, kahit po 2022, nag-umpisa na po na korupsyon sa palasyo. Yung po kay Saldico. Grabe, no? Nakukumpleto na, mga katambay. Nakukumpleto na po yung mga pasabog ni Saldico. Nakisandro na po ngayon. Sa susunod na araw, sino naman po kaya? Yung nanay. Kasi yung nanay, pinasabog din po ni BP Sara yan na nagkakapera din daw po sa gobyerno yan kahit hindi halal ng bayan. Ayon po kay BP Sara. Hindi po ba? Pinasabog din po ni BP yan sa DepEd. May koleksyon daw. Di po ba? Ngayon si Sandro Marcos, itinanggi naman po yan Itatanggi naman po nila yan. Itatanggi po nila yan. Lagi naman po natin sinasabi, mga kabayan, meron po bang bangag, meron po bang gumagamit ng pulburon na aamin na siya'y gumagamit at siya'y bangag? Hindi po ba? Wala. Kahit putulan mo ng leg yan at tanggalan mo na yag balls yan, hindi aamin yan. At lalo-lalo, dahil kakambal po ng mga bangag ang sinungaling, at syempre po may magnanakaw pa, magkakasama yan Yung bangag, yung gumagamit ng pulburon, magnanakaw, at sinungaling. Yan, kompleto po yan, tandem po yan Yan po yung mga tandem. Yan, tatlo na yan. Yung bangag, sinungaling, at magnanakaw. Hindi po aamin ang mga hindot na yan. Dahil nasa dugo na po nila yan Dugo. Kasi nakita nyo pa yung history. Di ba? Nasa Guinness Book of Record nga yung lahi niyan Hindi po ba? Hindi po nila maitatanggi yan. Nasa Guinness Book of Record ang lahi po nila. Lalong-lalo po sa pandarambong, sa pagnanakaw umano. Hindi po ba? Nasa Guinness Book of Record sila. Kaya nga po yung sinasabi nga po ng matatanda, mga matatanda nating lolo, mga magulang, nasa dugo. Talagang nananalaytay sa dugo. Anong klaseng dugo? Dugong magnanakaw umano. Kaya nga lang po, dinagdagan na nila Dinagdagan na po ng lahi nila. Hindi lang po pagnanakaw ang nasa dugo nila umano. Sinamahan pa ng pulburon. Talagang gano'n, nag-upgrade. Upgrade yung lahi. Dati po, pagnanakaw, di ba? Sobrang ganit sa kapangyarihan. Yan, umano. Ngayon, dinagdagan na po nila ng pulburon. Talagang nag-upgrade po talagang lahi. Pero yung pagnanakaw, hindi po nawawala yata talaga yan sa dugo nila umano. Nakita nyo, kompleto. Billion ang pinag-uusapan, insertion, Magmula sa ama, sa pinsan, ngayon sa anak.
Batang-bata pa lang, ano? Bata pa ito, si Sandro. Pero nagkakamal na pala ng napakaraming pera sa taong bayan. Insertion, 50 plus billion. At meron pa yan. Hindi pa mawawalan yan dahil talabak. Sigurado umano. Hindi kaya. Itong 2026 national budget, mawawalan po ba yan? Grabe, no? Kaya pala nananahimik ang lahat. Tahimik ang lahat, pati ang men in uniform. Marami palang pwedeng manuhol sa kanila umano. Hindi lang pala si Tambaluslos. Hindi lang pala yung palasyo umano. Nahandyan pa pala yung anak na napakarami rin panuhol umano. Talaga palang lalapitan. Lalapitan pala talaga ng masasama na mga mukhang pera sa gobyerno. Marami palang kakampi. Marami palang kakampi sa lahi na ito. Ang lahi pala ng Marcos, Araneta, Romualdez, umano, ay talagang hindi pala matitinag. Lalo-lalo po sa pera. Isang damukal pala. Kaya makapag-iisip ka. Makapag-iisip ka, mga kababayan. Yung yaman ba ng Marcos ay talagang yaman nila? O ito yumaman lang dahil sa pera ng taong bayan? Makapag-iisip ka ngayon eh. Di ba? Dahil sinasabing napakayaman daw po niyan. At napakarami daw pong ginto at pinaputok pa ngayon yung Talano Gold. Hindi po ba? Sino po nagpaputok ng mga ginto niyan? Yung isang vlogger na taga Bisaya po yata yun. Di ba? Si Talano Gold. Grabe po. Napakayaman daw at kayang bayaran daw utang ng Pilipinas. Meron bang magbabayad ng utang na nagnanakaw pa? Grabe. At yung sinasabi po yung mga ninakaw, parang lalabas po talaga dito, mga kabayan. Yung mga asset pala na sinasabi nila, yung mga kayamanan nila na freeze. Katulad po doon sa Hong Kong, di ba? How many tons, toneladang ginto po yung naka-freeze. Umano, yan po'y binalita po yan. Di ba? Hindi bababa sa 300 plus tons of gold. Tonelada. Di ba? At napakarami pala nilang ginto. Kayamanan naka-freeze sa ibang bansa. Talagang makapag-iisip ka ngayon eh. Yung bang mga ari-arian nila na napakarami nilang bank account na hindi bababa daw sa 18 na bank account sa buong mundo. Makapag-iisip ka ngayon eh na kanila ba talagang pera yon? O katulad lang ng ginagawa ngayon ng anak at ng apo at ng pinsan. Nakita nyo po, hindi kaya katulad lang din ito na ang mga kayamanan nila, ang mga tinatamasa nilang yaman ay puro galing sa pandarambong, pagnanakaw, umano. Kasi nakikita po ngayon eh. Pumuputok po ngayon. Nanganganib ang buhay ni Saldico, kaya binubunyag niya na. Dahil napakatindi ng kalaban niya ngayon. Presidente ng bansa. Halos lahat ay kontrolado ng presidente dahil hindi kumikibo ang mga men in uniform ngayon. At ang mga kapulisan, never po nag-aaklas po sila ngayon at kumikibo. At never nila kinukundina ang korupsyon. Grabe ngayon, ang mga general, tahimik pagdating sa korupsyon ng mga Marcos at Romualdez. Hindi po ba? Kaya nga po, ito pong sinasabi ni Saldico, makatotohanan po ito. Totoo po ito. Dahil nga po nanganganib na ang buhay niya. Di ba? Nakita niyo po, pinauhuli na po yan. At yan po kasi pag nahuli po yan, ay hindi na po makapagsasalita yan. Hindi po ba? Kaya mainam po yung ginagawa ni Saldico bago siya mahuli. Ibunyag na po lahat ang nalalaman niya. At dokumentado, may mga papel po siya. Meron po siya mga hawak na patotoo. Kaya nga po nagugulantang sila. Kaya nga yung nasa Malacanang, hirap na hirap. Hirap na hirap po ipagtanggol ngayon doon sa Malacanang. Kahit po isang damukal na kasinungalingan na umano, ang kanila pong pagsasabi sa taong bayan, hindi na naman naniniwala ang majority ng taong bayan dyan. Hindi po ba? Kasi kung talaga hindi po nagnakaw itong mga ito, katulad po ni Sandro, hindi po sana tayo pineperwisyo
at pinapatay ng kanilang proyekto. Hindi po ba? Real talk. Kung talagang wala po silang insertion at wala silang ninanakaw at wala silang kinukuhang komisyon na napakalaki katulad ng mga insertion na yan at komisyon na yan na hindi bababa sa 25%, nakita po sana natin yung mga proyekto nila. Puro ghost at napakahihinang klase ang proyekto nila. Kaya nga sandali lang sira. Hindi ba? Mahina na, karamihan pa ghost project. Hindi po ba? Tapos sasabihin po nila, hindi daw po sila nagnakaw. Nasaan ang mga proyekto? Hindi po ba? Mag-aapat na taon na kayo riyan. Wala pa kayong maipagmalaki na build, better, more. Ang ipinagmamalaki nyo lang, pagnanakaw, ano pa? Pamumuliti ka. Pagpapabagsak sa mga Duterte. Yan pa lang ang inyong ilegasiya. Nakakahiya kayo. Kaya pinag-uusapan na tayo sa buong mundo. Ginawan nyo gatasan. Pinagnanakawan nyo ang pera ng taong bayan. Nakakahiya na kayo sa buong mundo. Pakapalan na lang talaga ng mukha, mga kababayan. Ibang klase. Pakapalan na lang ng mukha. Ibang klaseng buhay itong mga tao na ito, no? Grabe, kagarapal, kasakim, gahaman, Pagdating po sa pera, talaga po ibang klase itong pamilya na ito. At talagang gagamitin po ang pera ng taong bayan para sa pangsariling interes. Kaya makapag-iisip ka sa lahing ito, Makapag-iisip ka. Kaya lang po ito tumakbo. Kaya lang po ito bumalik at sinasabing sila ay bumalik sa panunungkulan. Kaya lang pala bumalik ngayon, maiisip mo. Kaya lang pala bumalik itong mga hayop na ito, para lang pala magnakaw ng magnakaw muli. Hindi kaya? Hindi naman talaga totoo na sila'y maglilingkod sa atin. Bumalik lang pala sila para magnakaw ng pera ng bayan, Ganyan pala. Itong kalahi-lahian na ito. Nakita? Magmula sa tatay, pinsan, anak, at may issue rin ng asawa. Hindi lang pulburon. Puro pera. Kaya nga pag pinagsama-sama mo ang mga ninakaw nitong lahi na ito ngayon, trilyon. Trilyon na po ang nananakaw, pag pinagsama-sama mo. Hindi kaya? Grabe, no? Grabe itong mga taong ito. Mga walang awa. Walang awa sa mga Pilipino. Grabe. Sanay na sanay magsinungaling. At sinasabi pa ngayon, si Saldico pa ngayon na sinungaling. Samantalang ang pera ng bayan ay nasa kanila. Nagtatamasa sila. Kaya nga yung sinasabi natin madalas kung nagpaparusa lang ang kulog at kidlat, mauubos po ang mga hayop na yan, mga kabayan. Mauubos po ang mga hayop na yan, Yan po, mga kabayan. Ano pa kaya ang pasasabugin ni Saldico? Mga tambay, na kay Sandro Marcos na po ngayon. Grabe po sila katatalamak sa pera ng taong bayan, Sana po, intayin po natin. Sana, bago mahuli si Saldico, pasabugin niya na po ng pasabugin lahat. At sabihin na rin po niya kung magkano po ang insertion, pera na ginamit naman sa ICC sa pagkidnap kay dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Napakasarap po. Tsak pong alam ni Saldico yan. Dahil siya po ang gumagawa ng budget. Di ba? Kasama po siya sa nauutusan. Dahil siya po may hawak sa Kongreso sa budgeting nung panahon na yon. Hindi po ba? Kaya alam na alam po niya yan, mga kabayan. Tsak na may alam po siya dyan. Dahil magkakaalyado po ang mahindot na yan. Maraming salamat po, mga tambay. Sana gusto po ng ating tambay, mga kabayan, sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, at sa mga subscribers po natin, at sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Ingat-ingat po tayo, mga tambay. Ingat-ingat po. At syempre po, lagi po tayo magdasal para po sa ating pag-iingat, mga kabayan. At ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte ay lagi po tayong maingatan sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan
ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. At syempre po, yung dasal din po natin sa ating bansa na sana po ay matapos na po ang mga kademonyohan at kawalanghyan ng mga taong ito na nagpasasapot, nagpahirap sa ating bansa. Mawakasan na po sana ang mga salot na yan. Ganun din po mga tambay, maraming salamat pong muli. At syempre po, paalam po muna. Bye-bye!